si Bishop Edwin ang nagkakandak. Marami lang graduate sa atin, pero ba't hindi tayo nag-e-echo? Trained na kayo, nandito na tayo. Bakit kung pa kayo ng resources out there, you're not able to practice it? Naturuan na tayo. Yung knowledge na binigay sa atin, hindi nyo na voice out. Ibig sabihin, hindi nyo na pa-practice yun, nawawala yun. Namimiss natin yun. Sulat yun po, Pastor Phil, number 6, para na. Siguro po sa Christian education, mag-start sa Medyo mga leaders. malaking issue po sa Christian education. So mga leaders po muna, pastors, head pastors, assistant pastors, na magkuhan tayo kung anong course ang kukunin natin. Kasi lang naman po tayo nakakuha ng theological. Kasi ba yung mas fun ngayon? Kasi pastor, sometimes kasi even we are a pastor, still nako-confuse pa rin tayo about salvation. Kasi ang salvation isa sa talagang banyan. Kasi pinaniniwala ng perseverance of the faith, pinaniniwala ng one saved forever saved. Yes. Ano ba talaga? By grace o by works? Totoo po yun. Ano yung stand ng Acts? Iba yung po yung isang naging, kailan yung pastor na, rin natandaan niyo po yun ang naging discussion natin yung theological na nakita natin yung pagkakaiba ng pa natin with regards to soteriology, which is the salvation. So kailangan po natin maiwan yun. We need to agree siguro kung ano yung... Tapos aside po doon, kunyari, kung meron na tayong natutunan sa atin, may echo natin, ano yung idadagdag pa na pwedeng maidagdag ni Bishop Edwin sa atin na wala pa yung sa resources na meron tayo? Kasi for sure, karamihan po sa atin kumukuha tayo ng resources online. Pero we're getting the materials, are we checking the background nung nag-create ng materials? Ano ang statement of faith nung nag-create ng materials? O ginagamit na natin pero along the way, yung pala natin na-discover na may mali pala? Pwede po mag-suggest kasi yung sige po. Kasi po yung education po kasi kaya na nung sinusulat ni Pastor Phil, medyo po dyan. Let us focus po doon sa strength, yung may bibigay. Kasi when you talk about different doctrines, especially mga minor doctrines, definitely may mga pagkakaiba tayo. Baka later on, magkaroon lang ng away. Kung baka hindi ka ako ready, dali umalis nga ng, okay, pero behind the back, bihira yan, baka magkaroon lang ng grudge sa bawat isa. So why not focus the pag-usapan yung major doctrine pag-usapan? Major doctrine, definitely, I don't think that we will discuss these things. Kasi yung major doctrine talaga, hindi mo na kayo pag-uwi talaga yun. I do believe it is embedded sa bawat church. So yung po siguro ang isa, Pastor Bernard, na tingnan natin, ano ba yung fundamentals of faith? Yung major doctrines. Ako po, major doctrines, walang problema. Kasi sabi nga, di ba, sabi ni Pastor Ram, unity in diversity, na meron tayong essentials sa non-essentials pagdating sa doctrines. Okay. Kailangan natin i-identify, huwag na tayo masyado maging dogmatic sa mga non-essentials sa mga minor doctrines. Yes. Palagay ko po di ba sa PRO under yung education? Which, kung education ministry, alam niyo siya talaga ay well-established doon na i-represent niya yung kung ano yung meron kayong simbahan. Baka hindi nyo baka pareho, pero pinarepresent yung simbahan nyo. Mas lahat na talaga yung problematic. Siguro po iwan natin kay Pastor Mon kung ano yung plano niya sa Christian education there. Checkin natin. Kasi po, kasi madalas nag-invite tayo from outside Bakit hindi tayo mag-bring yung fundamentals natin is in-house nga, yun po maganda, mas maigi siya. Kesa sa labas na, teka lang, parang hindi yata ayon sa aming sa Acts, ganyan. Nga pa parang din. Kaya nga pinag-uusapan pa rin nga po natin yung vision mission or CBN natin. Para maka-align din tayo. Kasi from the CBN, doon natin makukuha yung Christian education natin. Na ayun yung basis talaga natin. Isa yung stand natin. Palagay ko po siguro sa susunod matatapos lang natin yung role, function, and responsibility. Opo, ganun talaga. Kasi po At saka hindi natin mai-suggest yung change pulpit as of now kasi nga meron nga kung tapos mo na hindi pa yung after nang mai-present natin yan, then doon tayo mag-decide na
ibalik natin yung change pulpit. Huwag na pong sumali sa Vision 2030. Matagal po siya. 2025 pa lang. So yun po talaga. Tatlong critical po ito, yung 1, 2, 3. So bali, tapos na yung first quarter. Christian location. So last 3 quarters na lang po ang pagpaplanuhan natin. So siguro po maglagay tayo ng target din, Pastor, kung kailan natin dapat mai-submit para kung magamit man tayo, may time frame. So, kailan po ang susunod na meeting natin? Yung walang prayer tower para mahaba-haba po. Palagay niyo po ano po yung suggested date natin para mag-agree po ang lahat. Sabado ba din? Miyerkules? Hindi, during kasi yan yung mga may holiday, mas maganda yung holiday. Kaya lang, baka may magbabiyahe, no? Hindi ko mag-announce po ngayon dahil yung susunod na Eid holiday, wala munang mag-travel. Dito muna tayo lahat. Hindi po ba natin pwedeng i-schedule na every first Saturday of the month is meeting naka-fix. Once a month. Once a month. Then after na ma-set natin, then tanggalin na natin yun. O sa, Hanggat kailangan lang. hanggat kailangan lang kasi may kailangan tayong tapusin. So, ibig niyo po ba sabihin after a month pa natin pag-uusapan yung ano, yung role and function at responsibility? Palagay ko po para sa akin, ito pong habang nag-formulate po tayo nitong ating mga organizational chart, yung mga leaders po natin at saka yung mga responsibility. Palagay ko po urgent po siguro yun. Pagka natapos na yan siya, tsaka po magiging monthly yung meeting natin. Kasi Pastor, kailangan talaga ma-urgent portfolio natin ito. Wala ka lang 1, tapos 2. I think this coming Saturdays wala tayong prayer tower, so baka pwede na natin tapusin itong organizational chart. Saka yung Agree po ba, function. Saturday? Oo. Sa kung Saturday po ngayon, lahat nakafocus sa vacation, makapag-focus Yes. po bang gawin ito. Kagaya nyo, Pastor Ken, ang dami yung papasya lang, di ba? Tapos na kami nung Tapos na, pero may naka-schedule ka May pa. bucket list. Ah, bakit?